Mga kapatid, ang isa sa hindi natin malilimutang karanasan sa panahon ng tag-ulan ay ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw na sirena. Hindi ba kayo nagugulat at inaatake sa puso kapag tumutunog ang inyong cellphone? Red, red, yung mga babala. Kapag tumutunog ang sirena, ito ay hudyat na ang tubig sa ilog ay nasa critical level na. Naririyan na ang baha. Naririyan na ang baha. Dapat maging alerto ang lahat. Ibinaba na ang warning upang paghandain ang bawat isa sa parating na isang posibleng trahedya. Ang pagbibigay ng mga babala o warnings ay paraan upang kuhanin ang atensyon ng mga kinauukulan para isang mahalagang anunsyo o mensahe. Ganito pinaalalahanan ng Diyos ang kanyang bayang Israel sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sa umagang ito, mga kapatid, ating matutunghayan ang paulit-ulit na paglitaw ng mga babala o warnings sa kabuuan ng mga talatang ating tatalakayin. Hosea's continuous warning reminded God's people in his time about the judgment that is about to come. And this judgment is something na hindi nila kayang pigilan. Nananawagan si Hosea sa bayan ng Diyos na magsisi sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Ngunit hindi nila ito ginawa. Hindi nila pinakinggan ang babala ng Diyos sa kanila. Kaya naman sa ating lahat ngayon na saksi sa mga pangyayaring ito tungkol sa bayan ng Israel, patnubayan nawa tayo kung paano tayo tutugon sa mga babalang ito. Ang mga pangyayaring ito sa kasaysayan ng bayan ng Diyos ay mga natatanging aral para sa ating lahat ngayon. Ito ang aral na paalala ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians 10:6. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Of course, speaking of Israel. At sa kanyang pagpapatuloy sa verse 12 ay ganito ang kanyang babala sa kanila. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y matisod. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo? Huwag tayong maging complacent. Maging mapagmatsyag tayo sa mga pangyayari sa atin at sa ating paligid. Sa buhay na ito, kailangan natin ang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang hindi tayo mahulog sa kasalanan at mawaglit sa Kanya. Huwag nawa nating sapitin ang kapahamakang katulad ng sinapit ng bayang Israel. Mga pinakamamahal na kongregasyon ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon tayong 5 lessons na matutunghayan ngayong umaga tungkol sa mga pangyayari sa bayang Israel na ating tatalakayin ayon sa babala ni Propeta Hosea. Naunawaan natin na dati na hindi sila basta pinarusahan na ng Diyos. Ang lahat ng paraan ay ginawa ng Diyos para sa kanila upang manumbalik sila sa Kanya. Ngunit patuloy nilang hindi pinakinggan ang Kanyang panawagan. Ang lahat ay dumaan sa proseso, hindi po ba? Katulad ng mga nakita natin sa mga paglilitis sa korte, ang reklamo ay inilatag, ang mga ebidensya ay ipinresenta, ibinaba ang hatol, at pinakahuli ay ang paggawad ng parusa. Ang unang aral para sa atin ngayong umaga, huwag nating baliwalain ang Diyos. Pero bago po yan, tayo muna saglit manalangin. Our merciful and gracious Father, who has caused Holy Spirit to be written for our learning,
Grant that we may hear, read, learn, and inwardly digest them, that through the comfort of your holy word, we may embrace and ever hold fast the blessed hope of everlasting life, which you have given us in our Savior, Jesus Christ. Amen. Ang chapter 4 to 10, tayo po ngayon ay nasa chapter 10 na. Ano po? At kung ating babalikan ang buong istorya ng Hosea, meron po yung 14 chapters. Yung unang tatlo ay tinalakay yung kasalanan ng bayang Israel. At ano ang kasalanan nila? Ano yung number one offense ng bayan ng Israel? Yung offense ni Gomer, unfaithfulness. Siya ay taksil. And then we understand sa 4, mula sa chapter 4 hanggang 10, yung unfaithfulness na yon ay binigyan tayo ni Hosea ng mas malalim na pagkaunawa. Ano ba yung unfaithfulness na tinutukoy niya nung kanyang ilarawan ito kay Gomer? Alam natin lahat na ang relasyon ni Hosea at ni Gomer ay relasyon ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At simula sa chapter 4 hanggang 10, paulit-ulit po nating naririnig. Pero dalawa ang lumilitaw at palaging binibigyan din sa atin na kasalanan ng bayang Israel. Yung kanyang unfaithfulness. Una ay yung kanyang patuloy na pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Di po ba? Paulit-ulit na ang bayang Israel ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nasanay sila na sumamba doon sa mga imahin na gawa ng kamay. Sa mga altar na kanilang inimbento. Throughout chapter 4 hanggang 10, nakita natin patuloy silang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi sila maawat. Paulit-ulit, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. And then pangalawa, yung pagtitiwala nila sa kanilang political system, yung kanilang kakayahan bilang isang bansa, yung pagtitiwala nila sa kanilang mga leader, bilang sadyang pag-asa nila para maayos ang gusot na kanilang kinasasadlakan. Alam natin na ang mga hari ng Israel o ng Northern Kingdom ay patuloy na nakikipagharutan doon sa hari ng Assyria at sa hari ng Ehipto. Imbis na sila ay magtiwala sa Diyos patungkol sa nalalapit na mga bagay na kahihirap o kasasadlakan nila, nagtiwala sila sa sarili nilang kakayahan. Tumatawag sila sa Diyos-Diyosan at nagtitiwala sila sa kakayahan ng mga kanilang mga leader. At dito, galit na galit ang Diyos. Hindi sila kailanman tumawag sa Kanya. Tumawag ang Israel sa Kanya, ngunit pakunwari. Kaya naman, nakita natin ang ginawa ng Diyos sa Kanyang parusa sa kanila. Sa pamamagitan ng mga bayan ng Assyria, iginawad ng Diyos ang Kanyang hatol sa kanila. Kung kayo'y kanina nagbasa ng ating talatang binasa, nakita natin na karumal-dumal yung ginawang parusa sa kanila. From verses 14 to 15, nakita natin pinatay yung mga magulang, pinatay yung mga bata. Isang karanasan na kailanman ay hindi pa nila naranasan sa kanilang buhay. Ganoon galit ang Diyos sa kanila, sa kanilang pagpaparusa. Gusto kong linawin mga kapatid, bagamat kung babasahin nating mabuti at titingnan nating mabuti at ilalagay natin ang ating sarili sa pagbabasa, hindi ba nakakatakot? Hindi ba kayo natatakot sa mga isinulat ni Hosea? Kahindik-hindik yung mga judgment na mangyayari, yung mga parusang kanilang tatanggapin. Siguro sabihin natin, bakit ba paulit-ulit na ito ang sermon sa amin? Kami ba ay haharap sa ganitong klaseng parusa? Kami ba rin ay mangyayari ba rin sa amin ang nangyari sa bayan ng Israel? Of course, alam natin hindi na.
Alam natin na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Pero dapat nating maunawaan na hindi lahat ng nakikinig na nandito sa loob ng church na ito ay siguradong pinatawad na sa kanyang kasalanan. Ang parusa na iyon, alam natin na darating, nakahindik-hindik ay para doon sa mga taong kailanman ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magtiwala sa Kanya, pero patuloy na in-ignore yung babala ng Diyos. Ayaw nila magpasakop sa Diyos. Karapat-dapat lamang na tumanggap sila ng parusa. Pero paano? Yung mga nagtitiwala sa Diyos. Palagi nating naririnig, kasama tayong mararanasan ang mga parusang yan. Pero alam natin, nakasama rin natin ang Diyos sa lahat ng yan. Mga kapatid, sa ating pag-intindi ng ating mensahe sa umagang ito, binibigyan tayo ng babala ng Diyos bilang mga anak niya na ito ang Diyos kung paano siya magparusa. Ito ang mga bagay na gagawin niya sa mga taong hindi nakikinig sa Kanya. Ito ang mga bagay na gagawin niya sa mga taong hindi tatanggap sa Kanya. Kaya naman sa ating mga nagtiwala sa Panginoon, alam natin na ito yung makikita natin ng ating mga mata. Maaring maranasan natin later on sa ating mga buhay, ang mga great persecution na darating sa hinaharap. Pero ang sinasabi ng Panginoon, tayo patuloy na magtiwala sa Kanya. Kung ano nangyari sa Israel, ito ay aral sa atin. Tama po ba? Kaya nga sabi kanina natin sa pambungad na sinabi ni Apostle Paul, mahalaga na intindihan natin ang nangyari noong mga panahon na yon upang maging aral sa ating lahat ngayon. Upang hindi natin kasadlakan ang mga kasalanang ginawa ng Israel na nauna sa atin. Sapagkat malinaw na sinasabi dito kung gaano kamuhi ang Diyos sa kasalanang kanilang ginawa. So tingnan natin ang 5 aral mula sa kabuuan ng ating talata. Don't you ever despise God. Yun po ang unang-una, nandiyan po sa inyong bulletin. Huwag nating baliwalain ang Diyos. Yung despise, tinignan ko sa translation sa Tagalog, matahin ang sabi, at hamakin ang Diyos. May tendency ang tao na hamakin ang Diyos, tama po ba? May tendency rin tao na huwag baliwalain ang Diyos. Kaya naman ito ang sinasabi, balikan natin ang sinasabi ng unang 2 talata, and I will read it in Filipino. Ang Israel ay katulad ng punong ubas, at mayabong at hitik sa bunga ang mga sanga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami rin naman ang tinatayo niyang altar. Habang umuulad ang kanyang lupain, lalo niyang pinapaganda ang mga haliging sinasamba. Marumi ang kanilang puso at ngayon dapat silang magdusa. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga altar at sisirain ang mga haliging sinasamba. Mula pa ng una, the Lord has always been good on Israel. Hindi po ba? Ang Diyos ay mabuti sa Israel. Hindi lamang sila binigyan ng tahanan o lugar para sa kanila, ipinagkaloob din sa kanila ang lahat ng kanilang kakailanganin sa lugar na iyon. Isang masaganang lupain at kumpleto sa lahat ng bagay. Israel had it all, and that all is from the Lord. Kung ating intindihin na sinasabi ng talata, binebless sila ng Diyos. Binebless ni Yahweh ang Israel. Pero ano kanilang ginagawa? Ayon sa ating talata. Ano kanilang ginagawa? Yung kanilang tinatanggap, saan nila ginugugol? Saan nila ginugugol? Sa pagpapaganda ng kanilang mga altar ng Diyos-Diyosan. Yung mga bagay na kanilang tinatanggap, doon nila inuubos sa kanilang love na mga idols. Mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, paano natin ginugugol ang mga tinatanggap natin mula sa Diyos? Yun ang tanong. Alam naman natin ang Diyos-Diyosa sa panahon na ito ay hindi naman masasabi natin mga rebulto. Tama po ba? Paano natin
ibinabalik sa Panginoon ang lahat ng ating mga tinatanggap. Ang mga blessings na pinagkakaloob niya sa atin. Inuubos ba natin ito para sa kapakanan lamang ng ating mga sarili? Sa mga bagay na ating pinahahalagahan. Maaring hindi tayo sumasamba sa rebulto, pero love na love naman natin ang ating mga sarili. Na maaring ang Diyos-Diyosan natin ang ating mga sarili. Binebless tayo ng Lord, pero doon natin ginuugol ang lahat ng ating blessings. Mga kapatid, wag niyo po akong maliin. Hindi ko sinasabi na gamitin natin ang ating blessing sa atin, pagpapala ng Diyos. Pero dapat siguraduhin natin na ang lahat ng ito ay ginagamit natin para sa glory ng Diyos sa Kanyang kaluwalhatian. Anong utos sa atin? Di ba? Unahin natin ang mga nangangailangan. Tulungan natin ang mahihirap. The only way we glorify God ay gugulin yung mga bagay na tinatanggap natin para sa kapakanan ng iba. At yon ang bilin sa atin. At dito nahulog ang bayang Israel. Sobra-sobra ang kanilang ginagawa, ang kanilang tinatanggap. Nagawa sila ng magagandang rebulto. Ito'y siguro yung walang tigil ng paggawa ng church. Mahit-maya, kapag bine-bless, gawa ng malaking church. Wala namang masama sa paggawa ng malaking church. Pero, yung bang ginagawa nilang mga altar na yon ay yung ba ay talagang sa Panginoon? Matatandaan natin, mga kapatid, yung altar na ginawa, at paulit-ulit pa natin sinasabi na po, yung altar na kanilang sinasamba ay yung gintong guya. At yung gintong guya ay ginawa nila at sinasabi nilang ito si Yahweh, ito ang Diyos sa anyo ng guya. Sinasamba nila ang Diyos ng Israel ng kanilang bibig, pero ang kanilang pinatutungkulan yung rebultong guya. Doon nila ibinubuhos yung kanilang pagsamba. At dito, galit ang Diyos. Matatandaan natin, ito po ang nangyari sa Old Testament. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kasaganaan. Kaya ito mismo rin ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa New Testament. Nung kanyang sabihin na siya ang tunay na puno ng ubas. Sabi ng Panginoon, I am the true vine. John 15:1. Ito ay nagsasabi, si Jesus, ako, sabi niya, ako ang source ng lahat ng kasaganaan. And this time, it's not the physical blessing. It is the spiritual blessing ng Panginoon. At kapag sinabi nating spiritual blessing, wala pong katapusan yan. Yun ang sinasabi nating masagana. Ang financial o ang material blessing ay may panahon. Tama po ba? May panahon. Nauubos, nawawala. May panahon na masagana, may panahon na wala. Pero ang eternal spiritual blessing na nagmumula sa Diyos, at ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako mismo, naparito ako para bigyan ikaw ng buhay, isang buhay na masagana. John 10. Sinasabi ng Panginoon, ako lamang ang source ng lahat ng kasaganaan. Ngunit hindi yun ang ginawa ng bayang Israel. Sabi nga ng text, Deuteronomy 16:22, do not erect a sacred stone, for this the Lord your God hates. Galit na galit ang Diyos na gumawa ka ng sarili mong Diyos-Diyosan. At sabi mismo ni Hosea, marumi ang kanilang puso. Ang kanilang naging panuntunan ay ang pagsamba na katulad ng mga pagano, ang pagsamba sa mga inimbentong Diyos-Diyosan. Mayan tulad natin ang gawin ng Israel sa isang masamang alagang hayop. Yung bang alaga mo
na pinakakain mo, then pagkatapos kinagat ka sa kamay? Hindi po ba? Di ba galit na galit tayo doon? Alaga ko bago kinagat ako. Diyan natin may tulad ang bayang Israel. Sila na pinakakain ng Diyos sa kanyang palad, anong kanilang ginawa? Kinagat nila ang Diyos na nagpapakain sa kanila. Kaya ang sabi ni Yahweh, wawasakin ko ang kanilang mga altar at sisirain ko ang mga haliging sinasamba. Puputulin at susunugin ko ang mga sangang hindi namubunga, sabi ng Panginoong Jesucristo. Pareho. Po. Lahat ng tumatanggap ng pagpapala na hindi kinikilala na ito'y mula sa Diyos, puputulin ng Diyos ang mga sangang yan. Yan mismo ang warning ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka namubunga, putol. Pagkaputol, ano susunod? Tatapon ka, susunugin. Pareho po ang warning sa ating lahat. The second lesson ay muli ay babala sa atin. Kaya naman, huwag nating subukin na palitan ang Diyos sa ating buhay. Don't you try to displace God. Sabi ng verse 3, ngayon na may sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami sumasamba kay Yahweh. Ngunit ano nga ba naman na magagawa ng isang hari para sa amin? Puro siya salita, ngunit walang gawa. Puro pangako, ngunit laging napapako. Ang katarungan ay pinalitan ng kawalang katarungan at ito'y naging damong laso na sumisibol sa buong lupain. Matatakot at mananaghoy ang mga taga-Samaria dahil sa pagkawala ng mga guya sa Bet-aben. Ipagluluksa ito ng sambahayan, mananangis pati ang mga paring sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil sa naglaho nitong kaningningan. Ang Diyos-Diyosang ito'y dadalhin sa Assyria bilang kaloob sa dakilang hari, mapapahiya ang Ephraim at ikahihiya ng Israel ang mga itinuring nilang Diyos. Dito natin makita na nauunawaan unti-unti ng Israel na ang kanilang pagtitiwala sa sariling kakayahang politikal ay wala ring saysay. Lahat ginawa nila. Kaya nga sabi ko kanina, yung pagtitiwala sa kapangyarihang politikal ay yung pagtitiwala nila sa kanilang mga hari, sa kanilang mga leader, na siyang gumawa para sa kanila. Imbis na magtiwala sa Diyos, doon sila nagtitiwala. Kanilang ngayong inaamin na walang lehitimong hari pwedeng sumagip sa kanila sapagkat hindi nila kinilala ang kanilang Diyos. Ito po sabi ng verse 3, we have no king because we did not revere the Lord. Tama naman. Ngayon lang nila napagtanto. Wala silang lehitimong hari na nagmula sa Diyos. Lahat ng hari nila, impostor. Alam natin na ang hari, ang Diyos ang naglalagay ng kanyang anointed king sa bayan ng Israel. At ang kanyang anointed king ay walang iba kung hindi si David. At ang Southern Kingdom ay kinadolooban ng mga hari na nagmula kay Haring David. Pero itong Northern Kingdom, itong Israel, sila ang naglagay ng kanilang mga hari. Tingnan po natin. Kung babasahin natin ang First King and Second King, maintindihan natin na kanilang mga hari ay naluklok mula sa karahasan. Lahat ng kings ng Northern Kingdom, sila ay naluklok because of karahasan. Bago pa nag-aagawan sila sa pwesto, merong ina-assassinate bago i-assassinate yung karibal na hari para siya maging hari. Ganon po ang naging sitwasyon. Kaya naman, ano ang resulta ng pamumuno ng mga ganitong klaseng hari? Ngayon, ano bang resulta ng pamumuno ng mga leader ng ating bayan? Sabi nga, dahil wala silang takot sa Diyos, itong mga hari ng Israel, hindi nila ipinatutupad ang katarungan. Sila nangangako, ngunit hindi tumutupad.
Mahilig silang pumasok sa mga tiwaling kasunduan. Kaya naman nilamon ng kawalan ng katarungan ang buong lupain. Like poisonous weeds in a plowed field. Yun ang sabi sa ESV. Ano po? Nilamon ng mga poisonous weeds ang buong lupain. Ngayon mga kapatid, tayong lahat ay binabaha. Reklamo tayo ng reklamo ng baha. Pero pagdating naman ng eleksyon, nakatanggap tayo ng ayuda, tuwang-tuwa naman tayo. Tama po ba? Sino ba yung mga leader na yan? Ito'y pinag-usapan natin, hindi itong mga anak ng Diyos, pero kasama na rin tayo siguro dahil na-down tayo sa society na yon. Hindi tayo. Yung mga leader na dyan, actually, nang bibili ng boto. Nagagawa nilang pilipitin ng mga electoral process ng kung paano meron dyan, pinipiltrate, susunduin ka na sa bahay, sumakay ka sa sakay nito, pag uwi mo, may pera ka na. Nagpapadala tayo dyan. Karamihan sa mga leader, hindi talaga yan ang nilagay ng Diyos para dyan. Although sinasabi ng salita ng Diyos na siya naglalagay ng leader. Pero inilalagay ng Diyos ang leader na karapat-dapat sa atin. Palagi tayong mukhang ayuda. Pagdadating na eleksyon, nalimutan na natin na tayo binaha. Nalimutan na natin na may 2 sawang pumasok sa atin. Tama po ba? Nalilimutan na natin lahat. At iyon ang kawalang katarungan sa buong lupain. Tingnan niyo yung mga politiko ngayon, ang lakas ng loob magpa-press conference, dumadalaw sa mga napinsala, ang lakas ng loob. Samantalang sila naman ay kasama din doon sa mga binigyan ng malalaking halaga para ipagawa, para wala ng baha. At ang sabi, mabuti na lang. Ngayon, dati hanggang bewang, ngayon batuhod na lang. Hindi na nahiyang sabihin yung mga bagay na yon. At yun naman mga tawa tuntua. Ay, salamat naman, dati nga hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang. Dapat na wala ng baha. Bilyon-bilyon ang ibinibigay, pero ang baha patuloy. Bakit? Walang katarungan. Kasi ang ganong klaseng mga namumuno ang naririyan. Nawa tayo, mga mananampalataya, matuto tayong pumili ng mga leader kahit hindi sikat. Mahilig tayong madala na sikat. Yung ang dating Pangulo, sabi ng isang commentator, sabi niya, napakahirap na maging fans club ka ng dating Pangulo. Ibig sabihin, pag ikaw ay doon sa dating Pangulo, kahit mukha kang tanga, tinatanggap mo. Di ba? Ginagawa mo mukha tanga sarili mo. Kasi alam mo naman kung ano ang pinagagagawa, pilit mo pa rin pinagtatanggol. Kasalanan nating lahat, mga kapatid. Masarap pag-usapan, pero hindi yan ang ating. Ang buong Israel, kasama ng mga pari, ay nagluluksa dahil tinanggal sa kanila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Tinanggal lahat. Kaya nga, ang sabi, Bet Aben, di ba? At yung Bet Aben, kinuha sa pangalang Bethel. Lagi natin tinitingnan, di ba? Yung Bethel is house of God, at pinalitan yun ni Hosea ng Bet Aben. Ibig sabihin, house of wickedness. Sapagkat yung mga templong yon ay templo ng golden calf. Noong gintong guya. Templo ng Diyos-Diyosan. Alam niyo yung golden calf, mahal na mahal nila yon. Kaya nga, sabi sa ating talata, umiiyak sila, tumatangis nung ito'y tinanggal sa kanila. Yun ang kanilang joy, yun ang kanilang pride. Alam naman natin, di ba, ganun talaga tao, di ba? Nakita yung tao, yung may dalang santo, talaga naman pag bumaha, inuuna yung santo na itaas. Di ba? Ganon nilang kamahal. Ito ang Diyos. Ito sa taon to. Bumaha, ipapanik, yun ang unang-una. Yung isang na-experience namin, hindi umalis talaga doon sa baha kahit mataas na tubig. Hindi. Bakit? Nandun yung santo, babantayan niya.
At nakakita natin mismo, gano'n magmahal ang tao sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Pero ano ginawa ng Diyos sa kanilang Diyos-Diyosan? Ano sabi sa ating talata? Inalis sa kanila. Ano ang ginawa doon sa Diyos-Diyosan, yung kanilang minamahal na kuya? Ginawang collection item ng hari ng Assyria. Kinuha yung kanilang Diyos, dinala sa Assyria, ang ginawang koleksyon ng hari ng Assyria. Yung hari ng mga pagano, ginagawa nilang koleksyon yung lahat ng mga ini-invade nilang mga gods. Kinukuha nila, kinukulimbat nila, dinidisplay nila sa kanila. Ginagawang koleksyon ng mga hari. At di ba kahiya-hiya yun? Mahal na mahal nila, ginawa ng koleksyon ng hari ng Assyria. Ganong kasakit yun sa mga Hudyo. Kaya naman tama sinasabi ng Psalms 115:4-8. But their idols are silver and gold, made by the hands of men. They have mouths, but cannot speak, eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear, noses, but they cannot smell. They have hands, but cannot feel, feet, but they cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. Mga kapatid, hindi na kailangan ipaliwanag sa atin. Kung tayo may Diyos-Diyosan sa ating buhay, hindi man rebulto yan, o rebulto man, o ano man yan, meron tayong Diyos-Diyosan sa ating mga sarili. At kapag yan ay ating pinahalagaan, pinagtiwalaan, magiging katulad tayo nila. Parang gano'n, nakatunganga ka lang, wala kang magawa. Sunod-sururan ka doon sa Diyos-Diyosang inimbento mo sa iyong sarili. Maraming mga Kristiyano ngayon gumagawa ng sarili nilang Kristo. Tama po ba? Sarili nilang Diyos-Diyosan, sila mismo ang gumawa. At yon ang kanilang sinasamba. Karamihan ng evangelical churches ngayon, sumasamba sila sa Kristong sila ang inimbento lamang nila. Pinay-praise and worship nila yung mga Diyos-Diyosan, pangalan naman ni Jesus, na hindi naman God of the Bible. At doon karamihan, nahuhulog. Nawa ay nakikita natin ng mga bagay niyo. At ang Diyos ay muhing-muhi sa mga iyon. So, dumako tayo sa pangatlo. Siguraduhin nating lahat na meron tayong takot sa Diyos. Do be sure you're afraid of God. Sabi ng verse 7, ang hari ng Samaria ay mapapahama katulad ng sanga na tinatangay ng tubig. Wawasakin ng mga altar sa burol ng Aben at naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubo ang mga tinik at dawag sa mga altar at sasabihin nila sa kabundukan, itago nyo kami at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Sinabi ni Yahweh, ang Israel ay patuloy sa pagkakasala mula pa nung sila'y nasa Gibeya, dahil dito ay aabutan siya ng digmaan sa Gibeya, sasalakayin ko ang bayan at magsasalib ang mga bansa laban sa inyo, kayo pinarusahan ko dahil sa patong-patong na kasalanan. Tuwing may baha, kapag kayo nasa tabi ng ilog, di ba, lahat tayo nagmamatsyag kayo ng ilog, di ba? Palagi natin nakakita yung ilog, kasi binabantayan natin yung pagbaha kung maapaw na, di ba? Di ba nakatuwang tingnan yung mga inaanod? Inaanod ng mga haligi, kung ano-ano naanod-anod yung rumaragas ng tubig sa ilog, di ba? Pag lumaki na ilog, kung ano-ano yung dala niya, sanga, kung ano-ano, mga basura na dala ng agos mula sa bundok, pababa, dala-dala sila. Wala sila magawa. Nakita natin, di ba? Pag ikaw tumalon doon, wala kang magagawa sa lakas ng agos. Para ka lang nandoon, nakaredy ka ng mapahama kapag nandoon at nahulog ka doon. Mga kapatid, doon inihalimbawa mismo ni Hosea ang mga hari ng Israel. They are like a twig. Para silang mga sanga na hindi manaan kung saan susuling. Ano po?
Dadaan sila ng malakas na agos, rumaragas ang agos, wala silang magagawa. Ang mga hari ng Israel ay mapapahamak. Pagpapatunay na ang kakayahan ng tao ay walang magagawa laban sa paghatol ng Diyos. Sino ba ang gumawa para sila'y sakupin? Di ba ang Diyos? Dahil patong-patong ang inyong mga kasalanan, itong gawin ng Panginoon. Pinag-areglo niya lahat ng mga bansa na kapaligid. Sasakupin kayo at wala kayong magagawa. Yan ang parusa ko sa inyo. Hindi naman yung mga bansang yon ang sumakop sa Diyos. Ginamit yun ng Diyos para parusahan sila. Kaya wag nating isasantabi ang Diyos. Ang mga kalunos-lunos na mga warnings na ito ay matuturing bilang pananakot sa atin. Sinabi ko nga kanina, ito ba'y pananakot sa atin? Mga kapatid, noon tayo nasa dati pa nating pananampalataya, sanay na sanay tayo sa mga gospel na hindi nakakatakot. At number one, sasabihin sa atin kapag tayo tinitrain na mag-share ng gospel, huwag mong tatakutin. Huwag mong sasabihin yung mga bagay na yan. Hindi tatanggap yan. Ayaw nating sabihin yung judgment na darating. Pero simula't simula pa, ang gospel, para makuha natin ng buo ang mensahe, ay tungkol sa poot ng Diyos. Tama po ba? Sabi nga natin palagi, saan ba tayo iniligtas ng Diyos? Sa Kanyang poot. Iniligtas tayo ng Diyos sa Kanyang sarili. Sapagkat kung hindi niya tayo ililigtas, haharapin natin ang poot ng Diyos. Kanina nga, napag-usapan natin yung tinatawag nating God is awesome. Na kapag ngayon tinignan natin, wow, napakadaling sabihin ng mga kabataan, God is awesome. Para sinasabi, God is cool, di ba? Ganon ang kanilang pagkaunawa sa Diyos. Pero naabuso yung salitang God is awesome. Ang God is awesome kapag inilarawan ng Diyos ay paglalarawan sa Diyos bilang matuwid, banal at maluwalhating hukom na nakaupo sa Kanyang trono. All creation must be trembling in His presence. Kaya nga palagi sinasabi ng Bible, nagpapatira pa ang lahat kapag kaharap ang makapangyarihang Diyos. Ang tanging Diyos na may kakayahang magligtas at magdala sa atin sa walang hanggang kaparusahan. Mga kapatid, dapat tayo nanginginig sa harapan ng Diyos, hindi tayo natutulog. Amen po ba? Napa-amen tuloy ako. Matatapos na tayo. Di po ba? Kaya salamat naman dumilat uli. Di ba? Dapat sa presensya ng Diyos, lagi tayong nagpapatira pa, hindi man sinabi natin kayo magbaksakan dyan. Pero dapat binibigyan natin ng pahalaga. Sapagkat ang Diyos na iyan, sinasabi ng Biblia, ay ang tanging Diyos na magdadala sa inyo sa impyerno. Kaya katakutan ninyo, mga kapatid. Sabi natin, pagkatapos naman ng buhay nito, may kaluluwa ka pa. Saan mo pupunta ang kaluluwa mo? Saan pupunta ang kaluluwa mo? At walang makapagdadala sa inyo niyan doon sa impyerno, tanging ang Diyos. Kaya ang ating kaluluwa, ang desisyon kung saan tayo pupunta ay hawak ng makapangyarihang Diyos na sa Kanyang kamay. Kaya pag sinabi natin God is awesome, nakalukod tayo tagpapatira pa sa Kanyang harapan. Na sinasabi natin, kayo lang ang tangi naming pag-asa. Wala na kaming aasahan pang iba. Kayo lang ang tangi naming pag-asa. Sa inyong kamay nakasalalay ang aking pupuntahan. Ako ba ay maliligtas o pupunta sa lugar ng kapahamakan? Tanging kamay ng Diyos ang may hawak. Malala natin na sila'y talagang takot na takot. Po. Ang sabi ng mga talata, itago nyo kami. At sa kaburulan, tabunan nyo kami. Nakita nyo takot. Kapag sumalakay na yung mga Assyrian,
tago sila. Ang ano gagawin nila, magtago sila sa mga yungib, tabunan na lang sila para hindi sila makita. Ito'y paglalarawan ng matinding takot. Parang hayop na takot na hindi malaman kung saan susuling. Ganito ang kanilang mararanasan at ganito ang kanilang dinanas. Kung titingnan natin sa New Testament, muli po nating makikita ang mga pangungusap na ito. Revelation 6:15 to 17. Ito po ang sabi ni John. Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and every slave and every freeman hide in caves and among the rocks of the mountains. They call to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the day their wrath has come, and who can stand? Sino po tayo makakatayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang paghuhukom? Kaya mga bagay na ito hindi natin pwedeng hindi ipagsaalang-alang. Baka ang kala natin, safe tayo, hindi pala. Baka masyado tayo complacent sa ating pananampalataya, bago maintindihan natin, hindi pala. Pero dapat magkaroon tayo ng matinding takot sa ating Panginoon. Sapagkat ito, napakaganda sinasabi. Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Dapat tayong matakot sa Diyos. Kaya naman ano ang dapat nating gawin? Ang pang-apat, ibaba ang sarili sa Diyos. Do humble yourself under God. Sabi ng verse 11, ang Ephraim ay parang dumalagang baka na sanay at mahilig sa gawang pag-iik. Ngunit ngayon, isisingkaw ko na siya. Ang Juda ang dapat humila ng araro at ang Israel naman ang hihila ng suyod. Magasi kayo ng katwiran at mag-aadi kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin niyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng pagpapala. Gumamit ng salita ng Diyos ng imahen ng agrikultura upang paalalahanan ang Israel sa parusang kanilang tatanggapin. Ang mga bagay na madali nilang ginagawa dati ay pagpapatuloy ngayon sa mahirap na paraan bilang pagdisiplina sa kanila. Bubungkalin na lang muli ang napabayaang lupa upang palambutin ang isang pusong pinatigas ng kasalanan is always a painful process. Hindi ito madali. Kailangan itong pagtrabahuhang mabuti. Nakita nyo, sabi nga natin kanina, pinurusahan sila ng Diyos at yung mga tunay na sa Kanya ay makakasurvive. Pero kailangan nilang gawin muli sa kanilang pagbabalik para sila'y muling isaayos ng Diyos. At hindi na madali. Sabi nga rito sa warning ni Hosea, dati madali nilang ginagawa, yung pag-aararo, lahat yan madali. Ngayon, pagkatapos na kayo ay kupkubin, gagawin niyo uli. Sisimulan niyo uli. Yun ang tamang paraan. Magsisimula uli kayo ng bago. Pero ngayon, mas mahirap. Mas mahirap. Parang puso ng tao nasanay na sa kasalanan. Diba? Kapag binago mo yan, hindi madali. Mahirap talaga. Yung nakasanayan mo na ginagawa, tatanggalin sa iyo, mahirap mo na uling gawin. Maghasik sila at sila ay aani sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Ang mandato ng panunumbalik sa Diyos ay nararapat sa buong pagtitiyagang gawin hanggang tumugon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ito ang paraan para kay manumbalik sa akin. Mahirap man gawin, magsimula kayo. Kung kailangan ko man gawin, siguradong gagawin niya ng Diyos. Lalapit siya sa inyo at paulunan kayo ng pagpapala. Yun ang sabi ng talata. Of course, Hosea is looking forward to a future time. Ang mga mananampalataya noon ay magtsatsaga, nagpapatuloy, mahirap,
Pero darating ang panahon, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, na siyang magpapatawad sa ating mga kasalanan at magsasalba sa atin mula sa puot ng Diyos. Panghuli, huwag na huwag isipin na kayo'y kaya mong labanan ang Diyos. Don't think you can fight God. Sabi ng verse 13, ngunit naghasi kayo ng kalikuan at kawalang katarungan ng inyong inani, kumain din kayo ng bunga ng kasinungalingan. Dahil sa pagtitiwala nyo sa inyong mga kapangyarihan at sa lakas ng marami nyo mandirigma, masasangkot sa digmaan ng inyong bayan at mawawasak lahat ang inyong mga kuta, gaya ng ginawa ni Salman sa Bet Arbel, nang salakayin niya ito at patayin ang mga ina at mga bata. Ganito ang gagawin sa sambayan ng Israel, sapagkat malaki ang inyong kasalanan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, ang hari ng Israel ay ganap na mamamatay. Again, the principle of sowing and reaping. Ang Israel ay nagtanim, umani at kumain, nakinabang, ngunit ang butil na kanilang inihasik ay kalikuan, kawalang katarungan, at kasinungalingan. Of course, kapag ikaw ay nagtanim ng mali, aani ka ng mapaklang bunga na pagpaparusa ng Diyos. Humiwalay ang Israel sa Diyos at nanangan sa sarili niyang kakayahan. Lubos siyang nagtiwala sa kakayahan ng kanilang mga political leaders at mga mandarigma sa halip na dumepende sa Diyos. Ano ang kanilang sinapit? Israel was massacred by Shalman's army sa Bet Arbel. Kalunos-lunos na kamatayan ang sinapit ng Israel, pati ng mga inuseteng bata at kanilang mga magulang sa kamay ng mga barbarong mandirigmang ito. Ito ang kabayaran o bunga ng kanilang itinanim. Dear friends, learn this lesson today. Turn to the Lord while it is still today. Worship and serve according to His Word, because this Word is all about the living Word, Jesus Christ. He is the rightful King who has come and claimed His own through His birth, suffering, death, burial, resurrection, and ascension. Right now, He is in heaven itself, directing all things according to His will. Pinaulit ko at gusto kong pakinggan nating mabuti. Please meet Him now as your Savior, not later as the judge. Seek the Lord, and He will shower righteousness upon you. Tayo ko'y manalangin. Aming Diyos, aming matuwid na hukom at mapagmahal na manunubos, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan ngayon upang sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay gabayan po ninyo kami at tulungang maging isang matapat na tagapaglingkod. Hindi nawa kami maging katulad ng Israel ng lumang tipan, but bilang mga bagong Israelita sa ilalim ng inyong biyaya. Patuloy nawa po kayong gumawa sa amin at sa pamamagitan namin upang lalong ang kaluwalhatian ay mapasa inyo at sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa umagang ito sa pangalan ng aming manunubos at tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen.